Magandang araw po at welcome po sa Warm Heart, Sir Regan. Ma'am, good morning po, Ma'am Bea. Ayun. Yan. At maraming salamat po kahit Sunday. Alam namin, usually ang Sunday ay rest day. Pinaunlakan niyo pa rin po kami dito sa programang Warm Heart sa Radyo Pilipinas World Service. Gusto po kasi namin ibahagi ang inyong, recovery or healing journey. Dito nga po sa usapin ng gambling. So, kagaya ng nabanggit ni Steph, si Sir Regan po ay isang recovered na gambler, addict, and international recovery coach na siya ngayon. At siya rin po yung founding chairman ng Recovering Gamblers of the Philippines. So, ang una naming katanungan sa inyo, Sir Regan, totoo po ba na itong sugal ay isang uri ng addiction na maituturing na isang mental health condition, sir? Yes, ma'am. It's a brain relapsing disease wherein binablock niya yung conscience ng isang tao, and then it leads you to a certain insanity. So, ganun nga po yung na-experience. Steph, may katanungan ka kay sir? Ito naman, since nabanggit natin kanina na may experience si Sir Regan dito nga sa gambling, no? Syempre curious tayo tungkol dun sa kanyang recovery journey, no? Yes. Para makapagpa-inspire tayo sa ating mga listeners at dun sa mga nakikinood sa ating FB Live. So, Sir Regan, paano po ba kayo nalulong sa sugal noon? Ano po yung naging dahilan bakit po kayo nalulong sa sugal? At ano po yung mga factors na naka-impluwensya para kayo malulong po sa sugal? Ma'am, actually, I'm a gambling hater before eh. Naka-experience ako ng first big win or sinasabi nila na beginner's luck. Nabago lahat yung prinsipyo ko. Masyado siyang naging addicting, especially the feelings. So basically yung palang pakiramdam kapag nananalo ka, iyon talaga yung naghuhook sa'yo, no, dito sa gambling o sugal. Sir, eto naman po, siguro hindi lang kami ni Steph ang nagtatanong nito, no? Tanong din siguro ng ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa Warm Heart. Kasi curious tayo, pag meron tayong mga ganito, yung self-awareness, so paano nyo po na-realize na nung nagsusugal kayo ay isa na siyang problem or parang yung hindi na normal? Paano po ba ninyo na-realize yon, sir? Ma'am, actually, the addict will always realize it pag solo na siya or kami yung huling-huling nakakaalam na addict na kami. Nung una, lagi namin ginajustify yung mga namin possibility na magiging righteous kami dito sa sugal na to. Ayun. So talagang gano'n, no? Yung addict, yun yung last na makakaalam na, oy, addicted na ako. Mahirap nga naman yun. Parang journey of self-awareness din siya eh. Kasi aminin natin, lahat tayo, hindi naman lahat inaamin yung pagkakamali, or yung mga shortcomings, no? Kahit sa atin, hindi tayo, ako personally, parang may mga challenges din, no? Na gano'n, yung parang you're the last to know na meron kang pagkukulang or meron kang mali. Now, Steph, meron ka pang itatanong kay sir? Siyempre, Sir Regan, no, nakararanas tayo, no? Sa bawat shortcomings merong mga regrets, no, o pagsisisi na matatawag. Dun sa regrets po na yun, ano po yung mga nakita nyo na naging epekto nito, no, nitong gambling addiction na ito sa inyo po muna? Ma'am, para sa akin, naging totoo yung sinasabi nila na tatlo lang ang pupuntahan ng isang addict. Yung jail, institution, and death. Nung medyo bottom na ako, nagtangka rin akong mag-self-inflict ng harm sa sarili ko. Trigger warning po sa ating mga ka-warm heart. Ayun. Sige po, go ahead, sir.
Feeling ko kasi hopeless na na wala na akong solusyon, no? And then I was also brought to jail because of this gambling. Nakapagawa ako ng mga illegal act na nag-brought sa akin sa jail. Like panloloko, pagnanakaw, ganon. And then buti na lang na I was also institutionalized because of gambling, and nagkaroon ako ng proper treatment dahil dito sa addiction na to. Ayun, so parang it took courage, no, na finally parang you asked for help, no? Kasi nakaka-admire and nakaka-inspire po yun, no, yung fact na si Sir from rock bottom talaga, no, na napunta siya sa jail, no, challenging yun, iba kasi yung pakiramdam na malilimit na yung freedom mo, no? Because of the consequences ng inyong actions, no? So, ito naman po, kasi ito yung pinaka maganda, yung kumbaga nandun na tayo sa lessons, no? Or yung wisdom ni Sir na maibabahagi sa ating mga tagapakinig at tagapanood sa Warm Heart. Maaari nyo po bang ikwento sa amin kasi nabanggit nyo na na-institutionalize na kayo. So, how about your gambling recovery journey naman po? Paano nyo po ito nagawa? Gaano ito kahirap? Parang natutempt ba kayong bumalik sa dati nyong buhay? Paano po yun, Sir? Share nyo naman po sa amin. So, yun nga, no, nagkaroon na ng intervention with the family, and grabe masyado ko resistance kasi for a gambler kasi I know the probability na mangyayari sa akin. So, tinry nila ako maging powerless. Yun yung number one na kailangan for a gambler, na pa-feel na powerless siya, na kailangan ma-arrest siya in terms of his activity. So nung nasa nasa psych ward na ako, pinapili nila ako na yung mag-rehabilitation. Siyempre ako ayoko kasi I know the culture of rehabilitation na papahirapan ka, ganun. Pero buti na lang yung pinagdalaan sa akin is it's a 12-step based facility wherein talagang i-enhance niya yung conscience mo na magbago. Tutulungan ka nilang magkaroon ng honesty, open-mindedness, and willingness. Diba lagi ko tinatanong kasi sa sarili ko, how can I recover? Ando na pala yung sagot, honesty, open-mindedness, and willingness. And then, sa sobrang ganda ng programa, pinaiksi niya yung task ko. Parang ginawa nilang one day at a time lang. Kailangan bantayan ko lang yung urges ko o yung pagtaya ko sa isang araw. Kaya sa recovery, ang pinaka-importante, huwag ko ibigay yung unang taya. Kasi it will lead to to insanity or hindi na namin pagsisisihan yung pangalawa hanggang pang 1,000. Ang importante lang sa amin yung first bet kasi napakahalaga nun para sa amin. And then yun nga, tinuro sa amin yung one day at a time, yun lang ang babantayan namin. So, awa naman ng Diyos, mag-15 years na ako sa August 1 na hindi pa ulit nagsusugal. Okay. Yun. So, talagang mahirap po pala na mapunta sa psych ward, challenging ito. And pero ang lesson, parang ang na-pick up ko doon sa story ni Sir is parang nag-submit siya, kasi nung tinake yung power niya, parang it's a start of a new life yun Parang sabi nga nila, the first step is the hardest, tapos sabi niyo po na yung kumbaga tawag dito, yung family nyo po naging part. So, ang susunod po naming katanungan dyan, Steph,
Ayun. At bago ko matanong mismo, no, yung pagkakaroon ng support group, mabalikan ko lang ito kasi kanina, ang sinagot ni Sir Regan ay kung ano yung naging epekto nung addiction, no, sa kanyang sarili. Sir Regan, ito naman po, no, ano po ba yung naging epekto naman nung gambling addiction nyo po, no, in the past sa inyong pamilya? Nasira siya, no? Nasira yung balance sa family kasi nga since ako yung naglalaro, sila yung nagka-hangover sa ginagawa ko. Kasi binail out nila ako sa lahat ng kalokohan ko eh. Hanggang sa naapektuhan yung financial stability ng buong pamilya namin. Siyempre, noong time na yun, justified lahat ng moves ko. Akala ko natalo lang ako, no? Pero hindi pala, no? Sinisira ko na pala yung mga buhay din na nasa paligid ko. Yun yung number one na nakita ko while chasing the fun, chasing the emotion in gambling and chasing the goal. Winawasak ko na pala lahat ng relationship ko. Even sa sa God of my own understanding. Okay. Ayun, at bilang follow-up po dyan, no, Sir Regan, ay yung family niyo po ba, sila na rin po ba yung nagsilbi bilang inyong support group para sa inyong recovery, at ano yung naging key roles po, no, ng inyong mga mahal sa buhay, mapapamilya man, kaibigan, o maaring mga colleagues po, no, sa inyong naging recovery journey? At first hindi eh. Kasi may emotion involved sa kanila eh. May galit din sila eh. So, kailangan sa recovery, unahin ko muna yung sarili ko. Ayusin ko muna yung sarili ko with the help of the people na same din yung affliction sa akin para magkaroon din kami ng better understanding sa sakit namin. Yung family, next yan once na nagkaroon na ng timeline just to validate ano ba yung talagang nagawa kong mali. Bukod dun kasi nabanggit nyo na nung una may galit po, no, na from your family kasi syempre bilang response dun sa naging gambling addiction po, no. So ano po yung kumbaga ngayong naka-recover na po kayo at syempre naging isa po kayong advocate nga kumbaga against gambling addiction, ano po yung kanilang kumbaga naging opinion na po, no, sa inyo, paano na po nila kayo nakikita ngayon? Ma'am, just to be clear, wala pong recovered na person, especially in addiction. It's a long time process and it's a day-to-day basis, no. Recovering pa rin kami kasi anytime pwede kami mag-relapse. Saying that, nagkakaroon kami ng humility na meron pa rin kaming sakit na kailangan ayusin namin in a day-to-day basis. Yun nga ma'am, regarding sa family, actually ang pinaka mahirap ibalik yung trust eh. So every day inaayos namin yung trust namin with the family. Ayun, so sa ibang tao. Kailangan namin kailangan magkaroon kami ng better awareness or conscience every day. Kasi alam namin anytime a-attack itong relapsing behavior namin eh. Pero ang pinaka mabuti po doon sa nabanggit ni Sir Regan is may intention to repair, no, kung ano man yung na damage. Syempre yung trust nga, so parang
nakakatuwa din naman po yung fact na parang everyday merong intention to repair the trust, no? Hindi lamang doon sa kanyang family, kundi doon sa ibang tao na rin na naapektuhan nung naging ganitong sitwasyon. Na syempre dahil sinabi na nga po na isa yung gambler's addiction is a mental health condition. So, nakikita naman po natin sa reformation ni Sir Reagan na hindi din naman po niya yun gusto, no? No, parang lahat naman tayo gustong mai-improve ang ating mga sarili. Tanungin natin si Sir Reagan. Nakita naman natin kung ano yung role ng family at ng mga tao na kapaligid sa kanya para bigyan ng suporta sa kanyang recovery and healing. So, meron po bang ibang makakatulong aside from the institution like government? Naniniwala po ba kayo na yung recovery ay hindi lamang trabaho ng iisa lamang? Meron po ba dapat role yung institution din? Kagaya nito, yung ipag-ban ang sugal. Lalo na po yung mga dun sa online, sa bungero nga na issue, diba? Kailangan po bang may intervention from the government para ipagbawal tong mga to, makatulong man lang sa pag-iwas na hindi na ma-addict yung mga tao, sir? Ma'am, actually ang pinaka-unang pwedeng gawin nila is yung psychoeducation regarding gambling, yung effects of gambling. And then tulad nga nung tinatanong nyo kung sino ba ang pinakamagandang instrument to tell them na meron silang problem sa gambling. Ma'am, kapwa gambler din na nagbabago. Sabi nga nila, only addicts can help another addict eh. Kasi galing na kami doon and alam na namin yung pinaghulugan nilang balon. Kaya namin silang ilabas doon. And in terms naman doon sa sinasabi niyo sa government, makakatulong sila with the restriction, no? Pero they also need to lead them to a certain support group or professional help para hindi natatapos yung yung obligasyon nila na binan lang sa site or binan lang sa casino. Kailangan magkaroon din sila ng parang parang corporate social responsibility. Apo. Kasi hindi biro tong hindi biro tong gambling. Even though lagi nila gina-justify na kung ano man ang tumaya kasalanan mo yan. Pero ma'am, yung ginawa nilang business is talagang nakakasira talaga ng pamilya. Ayun, tama po yun. And yun nga, kailangan may follow through, hindi lang ipagbawal, at the same time, tulungan din natin yung, kumbaga, rehabilitation nila, Kumbaga, hindi lang nagsa-stop nga, sabi ni Sir Reagan doon sa fact na pinatigil mga, pero doon sa mga taong nandun na sa sitwasyon na yan, paano ba natin sila matutulungan, So, ganito po, sir, may tanong pa kami isa bago tayo pumunta doon sa inyong institution or yung nabuo po ninyo, may timeline po ba ang recovery, sir? Gaano katagal? Ganon? May ganun po ba? It's a lifetime process Kasi yung pagtigil, yun lang naman yung umpisa Ang babaguhin mo talaga dito is yung karakter mo Yung pagtaya, manifestation lang na talagang may addiction ka Ito yung pinaka-gate valve mo Pero once na nagkaroon ka na ng addiction, ang aayusin nyo na yung karakter nyo To be a better person So ma'am, it's a lifetime. Bibigyan lang namin sila ng sober date just to know na ito na yung mga na-achieve namin na days na sober. Ayun. Or debt-free. Opo, ayan. So, hindi po ito overnight para sa ating mga ka-warm heart. Huwag naman po yung expectation, bukas na bukas din, wala na, So, kung yung tayo po ay tumutulong sa mga gambler addict na nagre-recover at sincero naman sa kanilang journey to recover, mag-set naman po tayo ng proper expectation na huwag naman yung bukas na bukas din. O kaya, kahit na matagal na po sila sa kanilang journey of recovery, huwag naman din po yung parang
may finality na ito na ngayon. Kasi sabi ni Sir, it's a lifetime process. So, tulungan natin sila hanggat nandun sa proseso na yon. Yun naman po yung essence ng support, no? Support group, Steph. Ito naman, kasi syempre gusto natin ipakilala yung institution ni Sir. Dahil ito talaga ang solusyon, no? Doon sa second phase, no? Hindi lang sa pagpapatigil ng mga online gambling, pero yung rehabilitation ba? So, ito na nga po, Sir Regan, no? Paano po ba binuo itong Recovering Gamblers of the Philippines? Ma'am, actually, it was derived from a 12-step anonymous support group. Tinayo ko siya noong 2011 kasi nga I'm looking for my tribe or yung same linggo ko, kasi ang unang nauso dito sa Pilipinas is for alcohol and drugs Pero yung for gambling wala. So sadly, since wala siya, ako yung nag-initiate hanggang sa, ayun na ma'am, no? Hanggang sa naging dropping center na kami ng lahat ng humihingi ng tulong sa sugal. Kaya nahati kami sa 3 phase. The support group, the referral for recovery coaching and counselor, and the referral for rehabilitation. So, napakaganda nung sinabi niya, naghahanap siya, pero wala. So, siya na lang ang gumawa. Gusto ko yung idea na yun, Diba? Kailangan solution tayo, no? Kung wala, di ako na lang gagawa ng solusyon. Talaga, ano ba tawag doon? Initiative? At saka yung commitment mo na kung wala, di ako na lang. Yung idea na gano'n, no? So, yun, alam naman natin na yung objective ng Recovering Gamblers of the Philippines ay layunin pong tulungan yung mga dumudulog sa inyo na pinagdadaanan din yung pinagdaanan nyo noon, at syempre gusto rin mapagdaanan yung recovery nyo na ngayon. So, magbigay naman po kayo, Sir, na halimbawa ng mga activities nyo dyan. Ano po ang ginagawa sa pagsisimula ng recovery process, Sir? Ma'am, yun nga, nagbibigay kami ng mga newcomers meeting para sa mga unang darating. Kasi for us, the newcomers the most important person sa mga session namin, kasi it revives yung mga dati naming ginawa Kaya kaming lahat ng mga old-timers is nagkakaroon ng humility para dyan sa nangyayari. Nagpa-flashback yung mga nangyayari, pero kahit pa paano, nakapag-suggest kami na there's hope dyan sa nangyayari sa inyo. And then, kami rin yung nagpauso dati ng outdoor therapy. Okay. Kasi dati, lahat ng therapy nasa nasa corners, sa mga walls of rehabilitation So, binaliktad namin ngayon. Outdoor naman. Sabi nga nila, di ba, closer to nature, closer to God So, ginawa namin yung ganun style. And yung everyday maintenance, yung Zoom. Nauso na yung Zoom, so meron na kami ngayon na 4 slots in everyday. To 2 sa umaga, 2 sa gabi. So, nagkakaroon sila ng maintenance or check-in. Ito naman po, Sir Regan, curious lang po kami, ilan na po yung natulungan ng Recovering Gamblers of the Philippines? Ma'am, actually, more than 500,000 na yung bumisita sa amin. Pero, we base it in a day-to-day basis Napaka-importante sa amin na ngayong araw na to hindi ka nagsugal. And then bukas ulit. Panibagong laban na naman. Hindi kami nagbe-base sa length lang ng Nagbe-base lang kami ngayong araw na to, just for today. Ganun po kami. One step at a time, So, yun, sa tanong na yan, maiugnay lang namin, meron po ba na mga natatempt na bumalik sa dati nilang buhay? Yung bang sinasabi nilang, tama po ba ang term natin dito, relapse? At kung paano natin hinahandle po itong mga, yung natempt na bumalik sa dating gawin nila, tas bumalik nga, Sir?
Ma'am, may mga ganun talagang tao, no, na hindi pa nila talaga na-feel na bottom sila. So they're still trying, no? Baka kasi may chance pa ulit eh. Pwede ko sabihin na it's part of the program, but relapse is not an option for us. Party siya, pero hindi siya option. Apo. Ayun. So, maganda yun, no? Meron naman po ba kayo, sir, partnership with other NGOs, yung organizations who share your advocacy? Or meron po ba sa pamahalaan, yung mga may social programs na partner nyo rin po? Meron po ba kang mga ganong collaborations, sir? Ma'am, meron din kasi kami tradition na kung kaya namin na i-self-sustain na lang namin, at least wala kami attachment to anyone. Kasi kami, anonymous group kami, syempre pinoprotektahan din namin yung bawat profile namin. Yes, opo. Ayun. So, napaka-importante po yun, no? At natutuwa tayo doon dahil talagang dito sa Recovering Gamblers of the Philippines ay makatitiyak po kayo na ang inyong profile or ang inyong pagkakakilanlan ay talagang in confidence, no? Mabibigay nyo. At syempre, may commitment sila to protect your privacy, no? Yon. So, that's a good thing. Steph? Eto, pahabol na lang po kasi nabanggit nyo kanina yung outdoor therapy, no? Paano po ba ginagawa yun, Sir Rayan, para po sa mga hindi nakakaalam? Usually, ma'am, pag mga galing na sa mga ibang facility or iba-ibang treatment mode, once na nag-step ka na dun sa circle, no, sa mga session namin or mga meetings, nagkakaroon ng mga suggestive way to enhance ourselves. So, bisa umakit kami ng mga bundok, pumapasyal kami sa mga ibang places, no? And then, doon namin nire-relate yung journey namin sa gambling, yung pagbabago namin. Okay. Ito na lang po kasi we're running out of material time, Sir Regan. What about your final message to our viewers and listeners po dito sa Warm Hearts sa Radyo Pilipinas World Service? Guys, if you have discomfort in your gambling experience, we have a hotline, 0917-509-4080, wherein we can lead you to all the schedule and all the face-to-face meeting here in the Philippines. So, kung gusto nyo talagang magbago, wag po kayong mahiyang tumawag sa amin. Ayun. Maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo po sa amin, Sir Regan, at sa pagbabahagi po ng inyong inspiring story. I'm sure yung ating mga ka-Warm Heart viewers and listeners po ay natuto sa inyo po. Maraming salamat po, Sir. Ma'am, maraming salamat. Magandang umaga. Magandang umaga. Ayun.